So, good afternoon, class. How's your day? Oh, that's great to hear. So, before tayo mag-start, so let us pray. Let's bow our head and pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, thank you for looking after our school. Thank you for that you love each other, um, and everyone in officer. Help us to learn and help us to grow to knowledge. May our spirit grow in the wonderful that you have become more beautiful every day. Amen. The Father, Son, the Holy Spirit. Amen. So let's check attendance first. So instead of saying present, you say your celebrity look alike. Understand? Yes. Hmm. So meron sa dadayan naman tayo sa ating motivation. I will show you the jumbled letters and you will arrange it and describe what word it is. Understand? Our first word. Okay, outlet. Very good. Our next. Okay, circuit. Very good. Galing. Galing ah. Mukhang alam niyo talaga yung pag-aaral natin. Next. So, ayun. Mukhang magkakaroon kayo ng idea about sa topic na itatakal natin. So, recall. So, meron ba kayong anong masasabi nyo about sa last topic natin? May nakakalala ba sa inyo? Okay. Thank you for sharing your understanding. So, dadawan tayo sa ating discussion. And ang ating topic, so dito muna tayo sa ating ito yung ating objectives. So, mababasa nyo naman. So, dadawan na tayo sa ating topic. So, ang ating topic is 10 electrical safety tips. So, first, electricity is a cornerstone of modern living. It can be dangerous if not treated with proper respect. So ang current is part na ng ating life. So, kailangan is i-treat din siya natin ng tama na parang kagaya nating mga tao. So, dito sa first pick, anong masasabi niyo about yan? So, di ba parang plug out, di ba? Okay. So, always cut the power off. So, dapat lagi nating ikakat yung power off bago tayo umalis sa ating mga bahay. Okay, basahin ko. If you must have to deal with electrical issues, always cut the power off. So, dapat lagi natin siyang ikakat ng power kasi bagay aalis tayo ng bahay or hindi natin siya gagamitin, dapat ikakat natin yung power ng isang appliances or kung ano mang ginamit natin. Again, what is the first electrical safety tip? So, ayun, tama, tanda pa nyo, diba? So, what additional electrical safety tips are suggested? So, sa tingin nyo, ano pa yung mga electrical safety tips na ating pag-aaralan? Okay. O, based niya sa picture, anong masasabi nyo? Sa tingin nyo ba? Nakikita nyo naman yung fire extinguisher, diba? So, ayan. Have an appropriate fire extinguisher on yan. Never pour water on electrical fire. Water contributes materials that
electricity. So ayun, nakalagay nga dyan na wag natin basta-basta bubuhusan ng electrical ang tubig, kasi baka tayo is mas mapahamak pa tayo, kasi baka tayo magkaroon ng electrical shock. Ayun, nakalagay naman, magkakaroon tayo ng electrical shock kasi pag nataliskan tayo ng tubig na may konti na kuryente, tayo pang nadamay. What are important reminders when you use fire extinguisher as electrical safety tip? So ano yung mga natatandaan nyo na pag gagamitin natin ng electrical fire extinguisher? So ito, so anong idea nyo about yan sa picture na yan? Kita nyo, overloaded na siya, no? So yan, use more than one outlet. So ayan, use more than one. Pag sinabi natin more than one, hindi lang isa. So dadamihan na rin natin kasi do you have an outlet with more than one or two plug into it? You most likely have an outlet strip with a number of things plugged into, which is not safe setup. Try to distribute small appliances or electronic device that several outlets, or avoid overwhelming single. Alternatively, have an electrician additional outlet of the location. So dito, hindi dapat tayo basta-basta gagamit ng isang outlet lang. Dapat meron tayong mga additional outlet kasi para safe tayo. Kasi what if mag-overload siya, pumotok, hindi tayo pa ang na-perwisyo. Kaya kailangan mag-add tayo ng mga iba pang outlet. So sa tingin nyo, why it is suggested to use more than one outlet, Mr. Modesto? So ayun, thank you. Tama, no? Kasi para din naman sa ating kaligtasan yun. What did you remember in the importance of installing more than one outlet? So yan, ikaw naman, Mr. Maulyon, tingin mo bakit important pag install ng more than one outlet? So yun, parang parehas lang ng pagkakasabi ni Mr. Modesto, no? O yan, in this picture, ano naman ang masasabi nyo? Ayan, parang ganyan, kadugsong siya nung ating tinakal. Kasi so dito makikita nyo, next slide. Fill your outlets. One in a while, go around and test outlets in your home. They should all be cool and to the touch. If you find warm or hot outlet, shut the circuit off in the breaker box and call an electrician immediately. So pag tayo nasa bahay natin, dapat papalamigin din natin yung ating mga outlets. Hindi dapat siya babad na nakasaksak yung mga appliances natin, kasi baka mag-overheat na siya. So pag sa tingin natin na nainit na yung ating mga outlets, patayin natin yung circuit breaker or tumagawag na tayo ng mga electrician para paunahang lunas yung mga pag-init ng ating outlets. How do you explain fill your outlets, Miss Manhares? Okay, thank you. How many electrical safety tips did you learn? So ayun, thank you. Mukhang nakikinig kayo, O sa tingin nyo, ano tong nasa picture na to? Para siyang pintuan ng bahay ng daga dun sa Tom and Jerry, no? Kasi yun yung nasa ating outlet. Ayan. Child-proof outlets. If there is an even remote possibility that children will be in your home, be sure to install outlet covers. Spring-loaded covers that automatically shut when there's nothing plugged in is the best option. So pag hindi na natin ginagamit yung isang outlet, hindi dapat is meron tayong mga pantakip sa kanila, kasi maaaring paglaruan to ng mga bata, makurente pa sila. And dapat is
Kasi hindi lang naman mga bata ang naglalaro. Maraming mga insects ang mga pumasok dito. Kasi pag hindi natin napapatay yung outlets, so kailangan is meron man lang tayong pang cover. So in this picture, anong masasabi nyo dyan? Tatlong iba't ibang uri ng bulb yan. Merong isang malinaw, merong isang malabo, at merong isang wala. Investigate flickering lightnings. A flickering light often means the fixture of the circuit has loose wire somewhere, or that the bulb has come loose, and if there isn't a consistent flow of electricity, tighten a bulb. If there doesn't fix it, call an electrician. So pag sa tingin yung parang na flickering ng ating bumbilya, parang pitik-pitik na yung kanyang ilaw, baka siya is luwag na yung wire niya sa loob, or baka siya is may problema na. Kaya so kailangan tatawag na rin tayo ng electrician pag may mga ganito tayong case sa ating bahay, kasi para rin sa ating safety. Ito yung yung itsura ng ating outlet. Install arc fault circuit interrupters. According to the Electrical Safety Circuit Council International, our faults cause more than 28,000 fires in US homes every year, killing and injuring 100 people. Arc fault circuit interrupters help prevent types of fires. So pag meron tayong ganito is mga gantong fault circuit interrupters is parang para to sa mga circuit na maiwasan natin yung sunog. So kasi sa ibang bansa, itong mga nagiging pinakang cause ng sunog yung pagka nasusunog yung ating outlet. So dapat is sa bahay meron man lang tayo ng mga gantong mga arc fault circuit interrupters. So to next, don't use extension cord long term. So back to the picture, don't use, so wag natin gamitin ng masyadong sobrang tagal. Don't use extension cords long term. An extension cord should be a short-term solution when you need electricity in a spot where there's no already outlet. An extension cord should be a permanent solution for anything. Either move the item closer to an outlet or have an additional outlet placed where you need them. So pag gagamit tayo ng isang outlet, hindi dapat natin siya gamitin ng sobrang tagal, or yung babad na babad yung isang outlet, kasi maaari din silang, kasi sa nasabi natin kanina, baka silang uminit. So kailangan meron tayong isang additional na outlets para yung papalitan sa pansalit natin pag gagamitin na natin, hindi yung isa lang yung gagamitin natin sa isang buong maghapon, kasi baka mag-malfunction na rin sila Kaya kailangan din natin ng mga additional extension cords, and don't use it ng sobrang tagal. Install ground fault circuit interrupters. So ito, a ground fault circuit interrupters over short is electrical safety. So ito, nakaka-help din siya sa atin para maibawasan yung mga electrical shocks, kasi parang dito, help protect people from having shock. Yan, yung mga electrical shock, siya yung nag-help sa atin para ma-reduce natin yung sa mga electrical shock. Pwede siyang gamitin, ilagay sa CR at sa mga kusina. Ay, patay. So nawala tayo guys, babak muna natin. Alis na ba tayo? So pangilan na ba tayo? Pang 9. So ayun, nandito na tayo. So based dito sa picture, anong inyong nakikita? So tinetest niya yung ginagamitin niya ng tester yung isang outlet. So call an electrician where there's any question. It's so tempting to try DIY various problems around home. When it comes to electricity, you should leave it to the professionals.
Improperly installed wiring causes dangerous shocks as well as fires. Don't put your family and property at risk. Uh, Let a licensed electrician deal with electrical issues. So, pag may mga problema tayo sa ating mga outlet, huwag tayong basta-basta tayo-tayong gagawa kasi hindi natin masusure yung ating safety. Kasi hindi naman tayo isang professional. Huwag natin testingin kasi electrical yan. Hindi ka tatagal yan. Pag nakurente ka, patay ka na kaagad. Charot. Kasi sobrang risk pagdating sa electrical. So, kailangan tumawag tayo ng mga electrician pag meron tayong mga problema or issues sa ating bahay. So, dadako na tayo sa ating assessment. So, do you think electrical safety tips help in our daily life? Sa tingin nyo? Gives your insights or thoughts. Okay? Anyone? Okay, Miss Magro. So, tama no? So, does it important to you? O, syempre, sino ba namang hindi importante sa atin to? Sa lahat naman siguro, importante yung mga electrical safety tips na pinag-aralan natin, di ba? So, yun. Evaluation na tayo. Okay, get one whole sheet of paper and write the importance of electrical safety tips and the benefits of it. So, I will give you 10 minutes to answer it. Mga 3 to 5 sentence, okay na. Ipasa nyo na lang sa akin later. Okay? For your assignment, you're going to make an essay about how electrical contributes in our daily life. So, yun yung paling assignment natin. So, ipapasa nyo sa akin next meeting. So yun, thank you for your listening.